Kasi ako, alam niyo ba yung story ko kung paano ako napunta yung sa hindi nyo alam. Kasi makinig kayo. Kaya, kasi since then pa, nung siguro grade 6 ako, D6 girl. Then, Christian na talaga ako kasi dahil sa mama ko. Tapos, yun, Christian siya. Sobrang gulo na buhay namin dito sa Manila. Yes. Yun, tapos super integrated kami, yung kapitbahay namin, sinisisis kami. Iba yung saya nun. Kahit may nasa ganyan. Tapos yun, parang yung papa ko rin yun. May family problem kami, kaya nag-separate na sila. Tapos, napagplanuhan namin na, tumira na lang sa Bicol. Tapos akala naman namin doon, magiging masaya kami. Ang saya nga! Grabe, masaya nga. Pagkapunta namin doon, oo, masaya. Masaya sa Bicol. Pagkapunta namin sa Bicol, tapos parang sobrang saya ko, naghiwalim na lang ako, kinalimutan ko na yung pag-i-intuition ko, parang pag nasa church ako, kung kalamuhan, alam mo yun, pag nag-preach yung pastor, meron akong Bible, tapos nakagaling ako. Pero kung gagawin yun, tapos yun, tapos na-realize, parang kayo, tapos may dumating sa buhay kong sa na nagka-diabetes ako. Nagka-diabetes ako na, muntik na mabuta yung paa ko. Ganyan tapos yun, kailangan siyang operahan para gumaling siya. Kasi pag di siya inoperahan, lalaki lang siya nalalaki. Hanggang dito, punta na siya. Tapos yun, sobrang tagal nung recovery pagka na-operahan ako. Tapos, so sabi ng mama ko, mag-stop na lang daw ako. Tapos, although gusto ko rin kasi masarap sa buhay. Pero hindi. Gusto ko pa rin mag-aral kasi may mga pangarap ako. Tapos, doon, nag-stop ako, walang TV, walang ginagawa. Tapos nung pag-uwi namin sa Manila, kasi hindi na ako sa Manila, kasi hindi na namin kaya. Kasi ang saya nga sa Bicol. Tapos yun, nung pag-uwi namin dito, parang pagkatapos nung bakasyon na yun tapos pasukan na, pumasok ako sa Christian College. Yun. Tapos kapag tinatanong nila ako, uy, saan mo Christian ka ba? Oo, Christian ako. Pero wala akong church. Tapos pagka naman yung mga magaling. So alam ko na yan. Tapos masyado na ako magaling. Masyado ako nag-depend sa sarili ko. Tapos sabi ko pangarap. Yung pag-i-increase ko magaling. Hanggang bigla dumating si Sarah. I-invite niya ako dito sa ECM. O Emmanuel Church. Tapos siguro ikaw yung ginawa ni Lord na sugo para makapunta ako dito sa pero bago ko nakapunta dito 2 months muna bago ko nakapunta dito kasi nag-isip-isip muna ako tagal talaga kasi ikaw ba naman isa-isa na dinanas mo tapos babalik ka na naman ulit tapos siguro parang nagpaka-ano muna ako kasi alam mo ba, pagkapasok ko dito, ipagkatawa this is the moment, pagkapasok ko ng pinto, nakita ko si Sarah, laki ng smile, parang makulit na yung mukha niya. Tapos yun, uy, Simon, nandito ka na? Yes! Sabi ko, dito na ako. Tapos alam mo yung na-realize ko, parang saya mabuhay. Di ba? Tapos, na-realize ko rin na pag-Christian, napakalang responsibility. Yes, pangarap ni Lolo. Tapos yun, alam mo saya-saya nun, yun yung araw, last year. Saya-saya nun kasi hindi lang ako naging Christian ulit, hindi lang ako nabuhay. Ulit. Nag-earn ako ng cell group. Walang paano naman ako. Tapos, nagamit ko pa yung singing talent ko and dancing talent. Para sa kanya, hindi na para joke lang. Para, syempre, tapos, yun, nabaptize ako ulit, tapos nilinis ulit yung kasalanan ko. Yun. Tapos, alam mo yung na-realize ko pa, ito pa yung na-realize ko, that God is a bigger plan that I have for myself. Na-realize ko pa, na, ang pamumuhay sa mundo, kailangan mo rin kailangan mo rin si God. Kasi kung wala siya, paano ka, di ba? Dapat
lagi natin pinipray, Lord, I can do anything without you. Wala ako kung wala ka. Save mo ko, Lord. Kaya gusto kong ibalik sa'yo lahat. Gusto kong ibalik sa'yo lahat ng binigay mo sa akin. Kung talent na gawin, pagkanta na gawin, papalik ko sa'yo, Lord. Lord, gusto ko itong kantahan, Lord. Kung yun yung paraan para mapasalamatan ka, Lord, gusto kong ibigay sa'yo lahat ng buhay. Kung ano man ang plano mo sa akin, tatanggapin ko. Kaya hindi ko expected, ngayon nandito ako papakilala